So what's up mga homies? So kasama natin ngayon si Sir, ano pong name mo sir? Ano po, Christian po Alvarez. Sir Christian Alvarez. Saan ba kayo galing Sir Christian Alvarez? Ano po, Lemery, Batangas. Lemery, Batangas. So galing Lemery, Batangas papuntang sukat pa rin na kagano katagal? Siguro mga 2 to 3, mga ganun. 2 to 3 hours. Tapos, saan niyo po nakita yung ads namin na ano? Madami po sa Facebook, lalo sa TikTok. Sa TikTok. Ayan. So, ipapakita ko lang sir kung ano yung pinagawa niya ha. Okay. Sige. So, ito yung pinagawa ni sir. Bagong-bagong GR86. So, galing to sa Lemery, Batangas. So, kung makikita nyo, ito yung stock exhaust niya. So, ito yung stock exhaust niya. So, nakakabit dito, dati is dual tip. Ngayon, ginawa natin siyang quad tip para magkaroon siya ng tunog. So, ito na yung ginawa natin. Naka-HKS siya na quad tip. So, bakit siya quad? Or bakit siya tinawag na quad tip? Pag quad tip kasi, 4 siya. So, pag dual muffler tip, 2 lang siya. So, gumamit kami ng 2 custom muffler. Yan. So, gawa natin yan. Tapos, naka 2.5 na pipings na to. Ito, maganda to pag naka-pops and banks. Ganito yung setup. Yung nakikita niyo yung malalakas yung apoy na nilalabas. Pag tinatono nila Speedworks Engineering, ganito yung setup namin yun. So, kami yung may pinakamalakas na apoy na nagawa. Yung mga pops and bangs. So, ito na siya. So, ito yung 2.5 pipings na ginawa. Tapos, nilagyan namin ng resonator. So, kailangan pa rin na may resonator pa rin. So, hindi tayo dapat nagtatanggal, pwede tayo naglalaki lang. Muffler, pwedeng magtanggal, pero resonator, hindi dapat nagtatanggal. Kasi nawawala ng back pressure. So, may mga instances na nagtatanggal tayo ng resonator kapag tinutono natin or pag dinadyno natin. Pwedeng siyang tanggalin as long as nakatune. Pero kung hindi nakatune, kailangan talaga nakakabit yung resonator. So, ito na siya. So, yung dito, na may J-pipe, tinanggal natin yung dating may catalytic. Tapos, syempre, flexible pipe. Dahil ito mga 86, medyo vibrate. So, kailangan nakakabit to. So, ito na yung headers na ginawa namin. So kung makikita nyo, unequal length yung headers na yan. Yan yung nagpapatunog para tumunog siya ng rumble. So importante itong headers na to na dapat tama yung pagkakagawa. Dahil yung iba, nangyayari kasi nag-check engine. So pag nag-check engine, minsan ang causes yung pagkagawa ng headers, minsan mali. So kailangan tama talaga yung pagkagawa. Tapos syempre, mas maganda rin kapag naka-tune siya. Pero dito sa Notorious, pag yung ginawa namin, may 10 to 15 horsepower na gain na kagad. So pag sinun pa, dumadagdag ng mga 15 to 20 horsepower. So all in all, mga 20 horsepower yung napuproduce pag naka-tune. So, ayan na siya. So, kung mapapansin nyo, ganito yung tapat na setup ng mga GR86. So, yan. Kung makikita nyo, naka 3-inch na pipings. Tapos, nakakabit yung map sensor. Naka-aero na intake. Tapos, ito na yung headers. Nakakabit yung oxygen sensor. So, ganyan dapat. Kailangan maayos yung paggagawa. Siyempre, pagka maganda yung trabaho mo, maganda yung gawa mo, yung mga customer, nire-refer ka ng nire-refer. Kaya lumaki yung Notorious Motorsports kasi dami nagtitiwala sa amin. Kumbaga, 8 taon na kami gumagawa ng exhaust. So, kumakalat na lang yung yung mga good reviews namin. Kaya yun, maraming salamat sa mga sumusuporta sa amin. Kamustahin ko po yung pinagawa nyo na headers, intake at exhaust? Ano po? Solid. May ano pa yan, may next time pa yan. Babalik pa kami dito. Babalik pa kayo. Anong iba naman? Ibang kotse na naman. Sana, antayin namin sir. Anong kotse kaya yun sir? Siguro yung Mustang. Yun. Okay, may Mustang mapapagawa si boss. So all the way from Lemery, Batangas. Thank you boss. Thank you.